Ngayon pong tag-ulan, ako marami po ang nagkakasakit, lalo na po ang mga bata dahil marami pa rin sa kanila ay naglalaro sa baha, nag-e-enjoy sa ulan. Kaya po pag-usapan natin ngayong umaga, ano po ba ang mga usual na sakit na nakukuha ng mga bata at importanteng malaman natin paano po ito maiiwasan. Joining us this morning is Dr. Teresa Maria Ribaño, General Pediatrician. Magandang umaga po, Doktora. Good morning. Magandang umaga. Doktora, ano ba ang mga usual na sakit na nakukuha ng mga bata ngayong panahon ng tag-ulan? Ngayon, ang daming mga bata merong flu, influenza, maraming mga viral na sakit, ubo, sipon, at the extreme, may mga nagkakaroon ng bronchitis, pulmonya, and ang dengue naman hindi nawawala. Meron pa rin tayo nagkakaroon ng dahil na rin sa pati dahil sa pag-ulan, naapektuhan minsan yung supply ng tubig, nagkakaroon ng diarrhea o pagtatae. Dok, paano ba natin itong maiwasan? Kailangan ba natin uminom ng vitamins? O wag magpaulan, wag lumabas ng bahay pag may baha? Para maiwasan natin, isa-isahin natin, dun sa flu. Ang flu kasi isang viral na sakit na maaari mo makuha kung halimbawa ang iyong katabi o iyong kasamahan sa loob ng isang kwarto, meron din. Kasama kasi sa flu minsan, bukod sa lagnat at sa kasakit ng mga kalamnan at ng mga kasukasuhan, nagkakaroon nga ng ubot sipon din. So, ganito siya na lilipat sa isang tao papunta sa isa pang tao. Pag bumahe ng isang tao, pag umubo ang isang tao, yung plemang na ilalabas nila, yung sipong na ilalabas nila, kahit na hindi nakikita, kahit na magtakip sila, pwedeng umabot sa buong kwarto. Halimbawa, sa loob ng kwarto natin na ito, maliit siya, pwedeng bahin niya, talagang malipat sa kabilang tao. Kaya, para mapigilan siya, siguraduhin natin palagi paghugas ng kamay. Siguraduhin natin mga nanay at tatay, kung halimbawa, ang anak ninyo inuubo, sinisipon, na lalo na tumatakbo ng mga ilang araw, huwag nyo na hong panghinayangan, huwag nyo na hong papasukin muna. Kasi dadami ang may sakit, mahahawa yung mga kaklase niya. Oo, paikot-ikot yan usually ngayon sa mga bata, paikot-ikot siya dun sa classroom nila. Ngayon naman, yung sa dengue, siguraduhin natin na ang paligid natin malinis. Siguraduhin ninyo na yung mga lalagyan ng tubig, natatanggalan ito ng tubig. Yung mga paso, madidrain siya ng mga tubig. Kahit yung mga water dispenser, siguraduhin siya na walang naiiwang tubig. Nabanggit niyo, Doc, yung sa dengue. Kamusta po ba yung vaccination po dun sa dengue? Okay. Ang vaccine kasi ng dengue, hindi sa ngayon, in terms of acceptability, ang dami pa medyo natatakot kasi bago. Although, ang datos na lumalabas dahil sa pagsusuri nito, maganda ang epekto niya. Lalo na sa mga taong nagkaroon na ng dengue ng dati. Pero maganda siyang uri ng protection. Pinapaalala ko pa rin lang sa ngayon, ang rekomendasyon mula 9 years old hanggang 45 years old lang. So below that and above that, for now, we do suggest na hindi siya ibibigay. Dr. Ribaño, yun namang mga batang mahilig maglaro sa labas pag yung may mga baha. Ako nga nagtataka bakit sila naglalaro dun sa bahay, ang dumi-dumi ng tubig. Ano po ba ang sakit na makukuha nila doon? Nako, isa sa malalang sakit na pwede mo makuha sa paglalaro sa baha ay leptospirosis. So, ang leptospirosis, viral din yan, ngunit nakukuha yan sa ihi ng daga. So, hindi kasi natin alam kung nasa na mga dagang yan. So, pag bumaha, aakit ang tubig at maaaring malipat siya mula sa isang tao papunta sa kabila dahil dun sa tubig na yan. So, para sigurado, mas maganda talaga na huwag talaga kayo magtampisaw doon sa baha. Iwasan natin ang baha. Kung hindi talaga maiiwasan, siguraduhin na pagkatapos na malublob sa baha,
maglinis kayo, maligo talaga kayong mabuti, hugasang mabuti yung paa, siguraduhin na walang sugat-sugat yung mga paa. Kasi minsan yan nagkakaroon ng mga sugat-sugat ng dahil nga sa tubig. Dahil, di ba yung paghalimbawa naliligo ka, napapansin mo nagbabago yung balat mo, ganun din pag nalulublob yung paa. Lalo na pag nalublob, tas nakulub pa sa loob ng sapatos. Isa pang pwedeng gawin, pagkatapos nun, kailangan magpasuri kayo sa doktor ninyo kasi baka kailangan magbigay ng prophylaxis sa inyo. Ano po ba ang sintomas ng leptospirosis? Kailan sila kailangan pumunta na sa doktor? Ideally, yung pag nalublob ka talaga sa baha, lalo na kung nalublob ka ng matagal sa 30 minutos hanggang 1 oras, kailangan magpating ka talaga sa doktor. Ngayon, sa leptospirosis, nagsisimula siya na lagnat, nagsisimula siya na nagkakaroon ng sakit sa tiyan, tapos nagpo-progress siya na nagiging madilaw yung kulay ng balat, at saka nagkakaroon siya ng iba pa mga simptomas sa buong katawan. Ultimately, ang leptospirosis nakakamatay siya pag talagang hindi siya maagapan. So dapat talaga, wag na kayong maglaro doon sa baha kasi the more chance na magkaroon kayo nitong nakakamatay pala itong sakit na ito. Hindi na to katulad nung unang panahon. Medyo madumi na ang paligid natin eh. So, hindi mo na talaga masasabi kung yung tubig ba yun, kahit po kung malinis kung malinis ba talaga. Dok, paano naman yung gusto natin yung mga bata may dagdag na resistensya, sustansya kasi ngayon pabago-bago yung klima. Mayroon ba kayong may advice na dapat nilang kainin para protektado sila, may extra protection sila from this mga sakit? Ang FNRI and DOH at saka ang Philippine Pediatric Society ay nagre-rekomenda na ang lahat ng mga bata ay ang mga magulang sundan para sa mga bata ang tinatawag nating food pyramid. Food pyramid. Yung food pyramid, pinapakita talaga kung gaano karami ng bawat klaseng pagkain ang dapat ibigay sa bawat antas ng edad. But in general, mas maraming gulay at prutas. Sorry kids, alam kong ayaw ninyo. Mas maraming gulay at prutas kesa yung kanin, yung potato chips, yung candy, yun talaga. So, pag mas fresh yung pagkain, mas maganda para sa katawan ng bata. Pangalawa, siguraduhin nga ninyo, medyo bawasan natin yung pagbigay ng mga candy, ng mga matatamis. Alam ko, mas masarap siguro. In moderation, yung mga biskwit. Minsan kasi mas madali, abot na lang sa kanila kasi nga, hingi ng hingi. Pero hindi na maganda para sa katawan, masama pa para sa ngipin. Lalo na ayaw ng mga batang uminom ng tubig, which brings me to number 3. Kailangan sapat yung dami ng tubig na iniinom talaga ng bata. Hindi iced tea, hindi soft drinks, hindi yung may kape, pero tubig talaga. Yung sa loob ng isang araw, 8 hanggang 10 baso ang dapat iniinom niya all throughout the day. Gaano kalaking baso yan, Dok? 250 ml. 250 mga ganyan karami. Okay. Oo, hindi naman kailangan. Pero on the average, bawat isang tao, mga at least 1.5 to 2 liters ng tubig dapat naiinom talaga. Tapos, maganda rin na bukod doon, kailangan kasi ngayon, di ba mga bata nahihilig na sila sa mga tablet, nahihilig sa mga telepono, nawawalan na nung ehersisyo. Alam mo, madalas nakakakita ako pasyente. At hindi to, hindi yung baka sasabihin kasi nila, sa mataas na antas lang yan ng society. Hindi. Across the board, tatanungin mo, how many minutes ng ehersisyo nang nakukuha niya? Yung 1 oras sa PE class. Hindi. Kulang din yun. 15 to 30 minutes of activity every day. Yun yung maganda para maganda yung katawan. At higit sa lahat, hugas ng kamay. Importante yun. Dok, panghuli na lang mensahe sa ating mga magulang para mayroon silang extra protection po sa kanilang mga anak para makaiwas po sa sakit. Kabilang na rin po yung mga sanggol. Ano po ba ang pwede nang gawin ng mga magulang? August ngayon, breastfeeding month para sa mga sanggol. Mag-breastfeed po kayo kasi pinakamagandang protection yan para sa ating mga sanggol mula 0 hanggang 24 months.
para sa lahat ng mga bata, siguraduhin na maganda yung uri at saka antas ng pagkain na mabibigay natin. Siguraduhin natin na maiwasan natin yung mga ibang sakit sa paghuhugas ng kamay ng tama. Bigyan natin ng tamang tubig ang mga bata at saka higit sa lahat, pag yung konting sipon, konting ubo, wag na ho natin masyadong palabasin yung mga bata. Pahingahin na ho natin. Helpful tips from Dr. Teresa Maria Ribaño, isang general pediatrician. Magandang umaga at marami pong salamat. Magandang umaga.